Bago sa saksi, mahigit 2,000 na ang patay sa magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Myanmar noong Biyernes. Ang sa State TV ng Myanmar, halos 4,000 ang sugatan at mahigit 270 ang nawawala. Saksi, si Jonathan Andal. Literal na niyugyog ang isang maternity center sa Yunnan, China noong kasagsagan ng magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Myanmar. Todo kapit ang isang nurse habang tanga ng isang sanggol. Ligtas naman ang sanggol at mga nurse at kalaunay pinalikas. Tatlong araw matapos ang lindol na yumanig sa Myanmar at mga kalapit bansa, umaasa pa rin ang mga rescuer na may makikita pa ring buhay sa mga gumuhong bahay at gusali. Sa ulat ng Chinese state media, 4 na survivor ang nasagip ng kanilang mga rescuer sa Mandalay, kabilang ang isang buntis at isang batang mahigit 65 oras umano na trap. Bago yan, 2 araw ng kadiliman ang itiniis ng isang mag-ina bago sila nasagip sa isang gumuhong hotel. Nagtamo rin ng matinding pinsala maging mga makasaysayang lugar sa Myanmar gaya ng Mandalay Palace kung saan dating nakatira ang Burmese monarchy. Sa mga aerial shot bago ang lindol, kita pa ang ilang pagoda at monasteryo, pero pagkatapos ng lindol, tila dinurog ang mga ito. Bukod sa China, nagpadala na ng tulong ang Thailand, India, Malaysia, Singapore at Russia. Minamadali na rin ng United Nations ang relief supplies. Nangako ng $2 milyong na tulong ang Amerika. Ang Pilipinas magpapadala ng mahigit 100 rescue at health personnel. Most of them sumama sa 30 dati. 4 na Pinoy ang kabilang sa nawawala. Pawang mga guro na nakatira sa isang condominium na gumuho. 3 araw nang nag-aalala ang ina ni Baron Barcelo. Lagi na lang akong umiiyak ng palihim, naghihimutok yung dibdib ko. Parang naisip ko, hirap na siya sa ilalim ng building na yun. Sana kinakaya pa niya kung nakasurvive man siya sa ilalim. Gayon din ang asawa ni Francis Aragon. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko na mahahanap pa rin siya. Sobrang hirap po kasi may 2 pa rin kaming anak na maliliit. At nag-sacrifice lang talaga kami na magkahiwalay kami dahil nga po sa kahirapan din ng buhay. Ang pamilya naman ng mag-asawang Edsel Jess at Alexis Gail Adalid, ilang gabi nang nagpe-prayer vigil sa kanilang lugar sa Bais Negros Oriental. Yun na lang natitira sa amin, yung surrender. Trust the Lord. Iyak na kami halos sa lahat na mga members ng family, mga kapatid niya. Hopefully, they have escaped and they were not around during the earthquake. Sabi ng co-teacher at kaibigan ng mag-asawa, kailangan na ng mga Pilipinong rescuer. Kasi mabagal po talaga yung rescue dito. So, mas maigi na mga Pinoy sana. Nagpadala na ang embahada natin sa Myanmar ng isang team sa kondo ng mga nawawalang Pinoy. Biyernes ng gabi pa raw nila ginagawa ang lahat para mahanap sila. Di ho biro ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. 15 oras ho silang babiyahe by land at hindi ho maayos yung daan. Sana nga mabigyan natin ng prioridad yung ating mga kababayan doon. Subalit talaga ang mangyayari dyan, magbibigay ng tactical control yung sa area na mismo kung saan i-deploy ang ating mga kasamahan. Sa Bangkok, Thailand, patuloy rin ang paghahanap sa itinatayong gusali na gumuho noong lindol. 12 sa 19 na nasawi sa Thailand na hukay sa gumuhong gusali. 75 ang hinahanap pa rin. Ayon sa mga eksperto, ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong Biyernes, posibleng pinakamalakas na tumama roon sa loob ng 75 taon. 10 kilometro lang ang lalim ng epicenter, kaya ramdam ng mga gusali ang epekto ng pagyanig. Hindi rin daw ganon kadalas ang malalakas na lindol sa rehiyong malapit sa epicenter, kaya maaaring hindi handa ang infrastruktura. Ayon sa USGS Earthquake Hazards Program, posibleng mula 10,000 hanggang 100,000 ang nasawi sa lindol. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.